Setyembre na, at para sa maraming hardinero, ito ang panahon para anihin ang kanilang pinaghirapan at magpahinga. Pero para sa bawang, ibang usapan. Ngayon mismo, sa simula ng taglagas, inilalatag ang pundasyon para sa isang talagang masaganang ani ng mahalagang halamang ito. Ito ang pinakamahalagang yugto para sa bawang. Akala nyo ba, sapat na ang basta itanim lang ang isang butil ng bawang sa lupa? Ngayon, ibubunyag ko sa inyo kung bakit ang Setyembre ang pinakadesididong buwan para sa inyong mga bawang. Tuturuan ko kayo ng mga sikreto para ang inyong simpleng halamanan ay maging isang malaking plantasyon ng bawang. Para sa bawang, ang taglagas ay hindi katapusan ng panahon, kundi sa katunayan, ang simula nito. Pag-uusapan natin ang winter garlic, yung uri ng bawang na itinatanim bago sumapit ang taglamig. Sa paraang ito, makakakuha kayo ng malalaki at makatas na ulo ng bawang. Mas maaga pa kaysa sa kung sa tagsibol nyo ito itinanim. Pero syempre, para maging matagumpay ang lahat, kailangan ng tamang diskarte. Ang pagtatanim ng bawang sa taglagas ay may sariling mga sikreto at hindi halatang pamamaraan na dapat matutunan. Kaya, paano nga ba tayo magsisimula para sa isang masaganang ani? Sa pinakamahalaga, ang pagpili ng tamang lugar. Isipin na ito ang pundasyon kung saan itatayo ang lahat ng iyong magiging tagumpay. Ang pagkakamali sa yugtong ito ay maaaring magpawalang saysay sa lahat ng susunod mong pagsisikap. Gaano ka man magsumikap, ang bawang ay talagang mahilig sa sikat ng araw. Kailangan nito ng pinakamaraming liwanag para sa photosynthesis. Mas maraming solar energy ang matatanggap ng halaman. Mas malaki at mas makatas ang ulo ng bawang. Kung itatanim mo ito sa lilim, tutubo naman ito. Ngunit ang mga ulo ay magiging maliliit, malambot, at mahina ang mga sibuyas. Ang ganitong ani ay mahirap itago at kulang sa lasa. Kaya, ngayon din, libutin mo ang iyong bakuran. Pagmasdan kung saan pinakamatagal na sumisikat ang araw, lalo na sa hapon. Ang perpektong lugar ay isang bukas na espasyo na hindi nasasapawan ng bahay, bakod o matataas na puno. Tandaan, sa taglagas, mas mababa na ang araw at humahaba ang mga anino. Ang sulok na punong-puno ng sikat ng araw noong Hulyo ay maaaring nasa dilim na pagsapit ng Oktubre. At isa pa, napakahalaga, hindi lang dapat maaraw ang lugar, kundi tuyo rin. Ang bawang ay talagang hindi gusto ang pagkababad sa tubig. Kung ang taniman ay nasa baba na dinadaluyan ng tubig ulan, maaaring mabulok lang ang mga sibuyas sa malamig na panahon. Kung mamasa-masa ang buong bakuran mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Gumawa ka lang ng nakaangat o mataas na kama para sa bawang. Malulutas nito ang problema. Kaya tandaan natin, hanapin ang pinakamaliwanag at hindi binabahang sulok sa hardin. Ito ang ating panimulang punto para sa isang record na ani sa hinaharap. Okay, napili na natin ang pwesto. Magandang balita yan. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan nating silipin ang kasaysayan ng lupang ito. Anong klasing halaman ba ang nakatanim dito noong nakaraang tag-araw? Hindi lang ito simpleng pag-uusisa dahil ang sagot dito ang magdidikta sa magiging kalusugan ng iyong mga itatanim na bawang. Tandaan ang gintong tuntunin ng bawat maghahalaman. Huwag na huwag magtanim ng bawang sa lupa na pinagtaniman ng mga kamag-anak nito, tulad ng sibuyas at, syempre, mismong bawang. Bakit? Isipin mo na lang, mayroon silang iisang uri ng sakit at pare-parehong mga peste na kumakain sa kanila. Sa bawat taniman, naiipon sa lupa ang mga partikular na mikrobyo at larvae ng peste na gustong-gusto ang mga gulay na kabilang sa pamilya ng sibuyas. Kapag inulit mo ang pagtatanim ng bawang sa parehong lugar, para mo na rin itong inihagis sa isang patibong. Siguradong hihintayin na siya doon ng mga sakit
at nagugutom na peste. Kaya naman, huwag umasa sa malusog at malalaking ani. Kung gayon, sino ang pinakamatalik na kaibigan ng bawang? Sino ang perpektong maghahanda ng lupa para sa kanya? Ang sagot ay mga halaman mula sa ibang pamilya. Ang pinakamainam na sinundan ng bawang ay mga pipino, kalabasa at patisons o iba pang uri ng squash. Kadalasan, maraming organikong pataba ang inilalagay sa mga ito at pagkatapos anihin, nananatiling buhaghag at mayaman sa sustansya ang lupa. Maganda ring pagpipilian ang mga legumbre o gulay na butil tulad ng gisantes, sitaw, at iba pang klase ng beans para silang maliliit na salamangkero na nagpapayaman sa lupa ng nitrogen, isang sustansyang gustong-gusto ng bawang. Ang maagang repolyo at mga green manure crops or siderates ay magandang opsyon din. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na crop rotation or pagpapalit ng pananim. Hindi lang ito isang komplikadong termino, kundi ito ang pundasyon ng isang malusog na gulayan. Ang tamang naunang tanim ay garantiya na ang iyong bawang ay lalaking malakas, malusog, at hindi na kailangang magsayang ng lakas sa pakikipaglaban para mabuhay. Napili na natin ang perpektong lokasyon, nakuha na rin ang kasaysayan nito. At ngayon, oras na para sa pinakamahalaga, ang mismong lupa. Masasabi nating inihahanda natin ang komportabling tahanan ng ating bawang para sa buong taglamig at sa kung gaano ito kakomportable nakasalalay ang lahat. Talagang gustong-gusto ng bawang ang magaan, buhaghag at maluwag na lupa na madaling pasukin ng hangin. Isipin ninyo ang isang malambot na kumot. Ganoon mismo ang dapat na uri ng lupa. Sa ganoong uri ng lupa, madaling makahinga ang malambot nitong ugat, malaya itong lumalago, at ang mismong ulo ng bawang ay walang kahirapang lumalaki at lumalapad. Ngunit ang ayaw ng bawang ay ang mabigat at maputik na lupa na nagiging malagkit na putik pagkatapos umulan at nagiging parang bato kapag tagtuyot. Sa ganoong kondisyon, nahihirapan ang ugat huminga, naiiwan ng tubig, at ang halaman ay inuubos ang lahat ng lakas, hindi sa paglaki, kundi sa pagpapatuloy ng buhay. Paano suriin ang lupa? Napakadali lang. Kumuha ng isang dakot ng basang lupa at pisilin sa iyong kamao. Kung madali itong nadurog, mayroon kang mahusay at angkop na lupa. Ngunit kung nanatili sa iyong kamay ang isang siksik, matigas na blok, kailangan mong pagbutihin ang lupa. Huwag mag-alala, hindi ito mahirap. Para palambutin ang mabigat na lupa, kailangan mong magdagdag ng isang timba ng magaspang na buhangin at isang timba ng peat o hinog na compost sa bawat square meter ng taniman. Pagkatapos nito, maingat na hukayin ang lahat hanggang sa lalim ng pala. At isang napakahalagang paalala, gawin ito hindi sa araw ng pagtatanim, kundi kahit 2 o 3 linggo bago. Sa panahong ito, magkakaroon ng sapat na oras ang lupa para lumagay, kung hindi, baka masyadong lumalim ang mga butil pagkatapos itanim. Ayan, naluwagan at ginawa nating magaan ang lupa. Ngayon, kailangan na itong pakainin o bigyan ng sapat na nutrisyon. Isipin mo, parang isinusugo mo ang bawang sa isang mahabang paglalakbay ngayong taglamig. Kailangan nito ng sapat na sustansya para makayanan ng lamig, makapag-ugat ng maayos, at agarang sumibol pagdating ng tagsibol. Pero may isang napakahalagang tuntunin dito. Tamang pagpapakain sa panahon ng taglagas. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming nagtatanim ay ang paggamit ng sariwang pataba o dumi ng hayop. Mukhang ito ang pinakamahusay at pinakanatural na pataba. Ngunit para sa bawang na itatanim sa taglagas, isa itong tunay na lason. Ang sariwang pataba ay nagdudulot ng mabilis na pagkalat ng fungal diseases at pagkabulok ng ugat, umaakit ng mga peste, at naglalaman din ito
ng napakaraming agresibong nitrogen. Ang sobrang nitrogen na ito ay magpapabilis ng pagtubo ng berdeng bahagi ng halaman sa taglagas, isang bagay na hindi natin gusto. Kailangan ng bawang na makapag-ugat muna ng maayos, hindi ang agarang pagtubo ng dahon. Ang bawang na maagang tumubo ay madaling mamamatay sa lamig ng taglamig. Ano kung gayon ang dapat gamitin? Ang pinakamatalik nating kaibigan ay ang ganap na nabulok na compost o humus na hindi bababa sa 2 taon ng gulang. Dito matatagpuan ang lahat ng sustansya sa perpekto at madaling maabsorb na forma. Maglagay ng humigit kumulang 1 balde ng ganitong uri ng pataba sa bawat metro kwadrado ng kamang taniman. Kung walang compost, maaari namang gumamit ng pinaghalong mineral na pataba para sa taglagas na may markang pangtaglagas o autumn. Ito ay mayaman sa phosphorus at potassium na mahalaga para sa pagpapaunlad ng sistema ng ugat at pagpapalakas nito laban sa lamig. Samantala, napakababa naman ng nilalaman nitong nitrogen. Ilagay ito ng mahigpit ayon sa tagubilin ng produkto. Ang tamang paghahanda ng kamang taniman sa taglagas ay garantiya na pagdating ng tagsibol, ang iyong bawang ay sisibol ng malakas, malusog at punong-puno ng sigla para sa mabilis na paglago. Handa na ang ating kamang taniman, malambot, mayaman sa sustansya, naghihintay na lang ng itatanim. Ngayon, oras na para tutukan ang pinakamahalaga, ang ating gagamiting pananim. Dito nalalapat ang pinakasimple at pinakamahalagang batas sa paghahalaman. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Hindi ka makakapagpatubo ng malaking bawang mula sa maliit at may sakit na butil. Kaya naman, bigyan ng buong atensyon ang yugtong ito. Ilalabas natin ang ating inani na maingat nating inimbak simula pa noong tag-init at simulan ang masusing pagpili. Ang kailangan lang natin ay ang pinakamagandang ulo ng bawang. Ano ba ang mga ito? Una, ang pinakamalalaki. Mahalaga ang laki. Kung mas malaki ang inang ulo, mas malaki ang genetic potential ng mga butil nito. Pangalawa, siguradong malusog. Suriing mabuti ang bawat ulo mula sa lahat ng anggulo. Dapat walang anumang batik, yupi, bakas ng amag o bulok. Ang ilalim o base nito ay dapat tuyo at malinis. Anumang ulo na nagdudulot kahit kaunting pagdududa ay walang awang aalisin. Maaari pa rin itong gamitin sa pagluluto, ngunit hinding-hindi para itanim. Huwag kang manghinayang. Ang isang may sakit na ulo ng bawang na naitanim sa kamang taniman ay maaaring maging sanhi ng sakit sa lahat ng iba pa. Tandaan, nagsasagawa tayo ng seleksyon. Sa pagpili ng pinakamagaling na itatanim taon-taon, unti-unti nating pinapabuti ang kalidad ng ating sariling bawang. Ang simpleng pamamaraang ito ay magbibigay daan sa iyo na makakuha ng mataas at matatag na ani sa paglipas ng panahon ng walang labis na paghihirap. Literal na gumagawa ka ng sarili mong elite na pananim na perpektong nakahanay sa iyong kapaligiran at kondisyon. Ngayong napili na ang pinakamainam na ulo ng bawang, ano na ang susunod? Ngayon, dumating na ang napakakritikal na hakbang, ang paghihiwa-hiwalay ng ulo ng bawang sa mga individual na butil. At dito, mayroong isang mahalagang sikreto na madalas nakakaligtaan ng marami. Ang paghihiwa-hiwalay ng mga butil ay dapat gawin mismong araw ng pagtatanim o pinakamabuti ay 1 araw bago. Huwag na huwag itong gawin ng 1 linggo o 2 linggo bago. Bakit ito napakahalaga? Habang magkakasama pa ang mga butil sa isang ulo, protektado sila ng makakapal na panlabas na balat. Kapag pinaghiwalay natin sila, nasisira ang pinakababa ng bawat butil, ang eksaktong lugar kung saan tutubo ang mga ugat. Ang maliit na sugat na ito ay nagiging bukas na pintuan para sa mga impeksyon
mula sa lupa. Bukod pa rito, nang walang proteksyon ng panlabas na balat ng ulo, mabilis na matutuyo ang pinakababa ng butil. Ang butil na tuyo, ang pinakababa, ay mahihirapan ng magkaugat at kung sakali mang tumubo, aabutin ito ng matagal at magiging mahirap ang pag-ugat kung hindi man tuluyang hindi na umugat. Kailangan nating hiwain ang ulo ng bawang ng maingat, tiyaking hindi masisira ang panlabas na balat ng bawat butil. Una, tanggalin ang pinakalabas at pinakamakapal na balat. Pagkatapos, dahan-dahan at may kaunting puwersa, paghiwalayin ang mga butil sa isa't isa, simula sa mga nasa labas. Bawat butil na nahiwalay ay kailangan nating suriing mabuti muli. Dapat itong siksik, medyo mabigat, walang anumang pinsala, batik o palatandaan ng bulok. Ang lahat ng maliliit, dikit o may pinsalang butil ay itabi agad. Ito ang mga gagamitin natin sa kusina. Para sa pagtatanim, tanging ang mga perpektong butil lamang ang gagamitin. Nang aming binaklas ang mga ulo ng bawang, nakita namin ang napakaraming dekalidad na mga sibuyas. Pero kung titignan ng mabuti, mapapansin mong magkakaiba ang kanilang laki. Mayroong malalaki at matitibay mula sa panlabas na hilera. Mayroon ding mga katamtaman ng laki na mula naman sa gitna. At dito nakatago ang isa pang sikreto ng mga propesyonal, ang kalibrasyon o pag-uuri ayon sa laki. Maraming hardinero ang basta na lang naghahalo ng lahat ng sibuyas at itinatanim ang mga ito ng pinagsama-sama. Ano ang resulta nito? Ang malalaking sibuyas ay nagbibigay ng malalakas na tubo at mabilis na lumalaki. Dahil dito, nasusupil nila ang kanilang mas maliliit na kapitbahay, kinukuha ang kanilang sikat ng araw at sustansya. Sa huli, nagiging hindi pantay ang ani. May tumutubo na dambuhalang ulo at sa tabi nito ay mayroon namang napakaliit. Para maiwasan ito, kailangan lang maglaan ng 5 minuto para sa pag-uuri. Hatiin ang lahat ng inihandang sibuyas sa 3 tumpok, malalaki, katamtaman at maliliit. Ang simpleng gawaing ito ay magbibigay ng malaking benepisyo. Ang bawat uri ay itatanim natin sa hiwalay na kamang taniman o sa hiwalay na hilera. Ang ganitong pamamaraan ay nakasisiguro na ang lahat ng halaman sa hilera ay lalaki sa parehong kondisyon nang walang kompetisyon. Ang pagtubo ay magiging sabay-sabay at pantay-pantay. Mas madaling alagaan ang ganitong kamang taniman. At ang pinakamahalaga, ang ani ay magiging magkakapareho. Mula sa malalaking sibuyas, tutubo ang pinakamalalaki at pang-eksibisyong mga ulo. Mula naman sa katamtaman, makakakuha din tayo ng mahusay at tamang laki ng bawang. At mula sa maliliit ay mga ulo na mas maliit na perpektong gamitin para sa mga pangrikado or pangimbak. Ang kalibrasyon, ang iyong daan patungo sa isang inaasahan at dekalidad na ani. Pinaghiwalay namin ang mga butil ng bawang ayon sa laki at inuri ang mga ito. At heto, may natira tayong isang dakot ng pinakamaliliit. Ang unang naiisip natin ay ilagay sila sa sabaw o itapo na lang. Ngunit huwag muna. Ang mga maliliit na butil na ito ay sa katunayan napakahalagang pananim. Kailangan lang nating gamitin ito ng matalino. Hindi talaga magandang itanim sila kasama ng malalaking butil sa pangunahing kama. Hindi sila lalaki ng husto at mawawala lang sila sa tabi ng mas malalakas na kapitbahay. Ngunit mayroon silang ibang napakahalagang layunin. Mula sa maliliit na butil na ito, sa susunod na taon, tutubo ang tinatawag na solong ulo ng bawang. Ito ay maliliit, bilog na ulo na binubuo lamang ng iisang butil, kahawig ng sibuyas. Ang mga solong ulo ng bawang na ito ang pinakamahusay, pinakamalusog, at di kalidad na pananim na maiisip mo. Kung itatanim mo ang isang solong ulo ng bawang sa susunod na panahon ng taniman,
siguradong makakakuha ka ng napakalaking ulo ng bawang na may maraming butil. Ito ay proseso ng pagpapanibago at pagpapalusog ng iyong stock ng pananim. Kaya, ano ang gagawin sa mga maliliit na butil na ito ngayon? Maglaan ka ng isang maliit at hiwalay na hanay para sa kanila sa isang gilid ng iyong taniman. Maaari mo silang itanim ng mas dikit-dikit kaysa sa pangunahing bawang sa layong humigit kumulang 50 sentimetro ang pagitan. Sa susunod na taon, sa panahon ng tag-araw, aani ka ng perpektong solong ulo ng bawang. Sa ganitong paraan, hindi mo lang napakinabangan ang bahagi ng iyong ani, kundi nagtatatag ka rin ng pundasyon para sa masaganang ani sa hinaharap. Ang mga butil na itatanim ay maingat ng napili na suri ang laki at handa na para sa pagtatanim. Ngunit may isang huling hakbang pero napakahalaga, ang paghahanda bago itanim. May ilang hardinero ang nilalaktawan ito at umaasa na lang sa swerte. Pero parang pagpapadala ito ng bata sa eskwela na walang bakuna. Magagawa pero mapanganib. Ang lupa ay hindi sterile na lugar. Maraming mikroorganismo ang nabubuhay dito at hindi lahat ng ito ay kaibigan natin. Mga spora ng amag, bakterya, lahat sila'y naghihintay lang para atakihin ang walang kalaban-labang butil. Ang layunin ng paghahandang ito o kung tawagin ay seed treatment ay lumikha ng pananggalang sa ibabaw ng butil na poprotekta dito sa sakit sa pinakaunang at pinakadelikadong yugto ng buhay nito. Paano ito gagawin? May ilang subok na paraan. Ang pinakasimple at madaling gawin ay ang paggamit ng solusyon ng potassium permanganate. Gumawa ng matingkad, kulay rosas na solusyon at ibabad dito ang mga butil sa loob ng 20 kasaso mo 30 minuto. Ito ay isang lumang pamamaraan na kasanayan na ng ating mga ninuno, pero epektibo pa rin. Ang mas moderno at maaasahang opsyon ay ang paggamit ng espesyal na fungicide tulad ng mga produkto na gawa sa Bacillus subtilis o Trichoderma. Ang mga ito ay kapakipakinabang na mikroorganismo na hindi lang nagdidisinfekta, kundi kumakalat din sa ibabaw ng butil na nagbibigay proteksyon laban sa mga pathogen sa hinaharap. Pwede ring gumamit ng kemikal na fungicide gaya ng Maxim. Ano man ang iyong gamitin, ibabad ang mga butil sa solusyon na mahigpit na sinunod ang instruksyon at sa takdang oras. Pagkatapos, ibabad, kailangan itong itanim agad nang hindi na hinuhugasan o pinapatuyo. Ang simpleng prosesong ito ay aabutin lang ng hindi hihigit sa kalahating oras. Ngunit makakatulog ka ng mahimbing dahil sigurado kang protektado ang magiging ani mo. Ang lahat ng paghahanda ay tapos na at narating na natin ang pinakamahalagang bahagi, ang pagtatakda ng tamang panahon ng pagtatanim. Ito marahil ang pinakamahirap at pinakapinagtatalunan. Kung magbibigay ka ng eksaktong petsa, tiyak na magkakamali ka. Dahil napakalawak ng ating bansa at iba-iba ang klima sa bawat lugar. Ang perpekto para sa mga timog na rehiyon ay hindi akma para sa Siberia o Ural. Kaya't hindi sa kalendaryo dapat bumase, kundi sa lagay ng panahon at mga ulat ng mga meteorologist. May isang gintong tuntunin. Ang bawang na pangtaglamig ay dapat itanim ng 3 hanggang 4 na linggo bago dumating ang matinding lamig o hamog na yelo. Kapag ang lupa ay nagsisimula ng magyelo ng ilang sentimetro. Ano ang dapat mangyari sa panahong ito? Ang butil ng bawang ay dapat munang magawa ang pinakamahalaga, ang mag-ugat. Dapat itong magpalabas ng malalakas na ugat na matibay na kakapit sa lupa. Ang mga ugat na ito ang magpapakain dito sa taglamig at magbibigay ng malakas na simula sa tagsibol. Ngunit mayroon ding hindi dapat mangyari, ang sibulan nito. Kung may lumabas na berdeng usbong mula sa lupa, halos siguradong mamamatay sila dahil sa lamig at ang halaman ay magsasayang
ng mahalagang oras at lakas sa tagsibol upang makabangon na makakaapekto sa laki ng ulo ng bawang. Paano mahuhuli ang perpektong sandaling ito? Bantayan ang iyong thermometer. Kapag ang temperatura ng lupa sa lalim na 5.7 centimetro ay bumaba sa 10 to 12 degrees Celsius at nakikita mo sa forecast na mayroong unti-unting paglamig na darating ng walang biglaang pagbabalik ng init, oras na para magsimula. Para sa mga rehiyong may katamtamang klima, ito ay karaniwang mula huling bahagi ng Setyembre hanggang kalagitnaan ng Oktubre. Ngunit muling sinasabi, hindi magkatulad ang bawat taon. Ang pangunahing magiging gabay mo ay ang kalikasan at ang iyong sariling paghuhusga. Alam na natin ang tamang oras. Hawak na ang pala. Simulan na ang paghuhukay ng mga butas. At dito madalas magkamali ang maraming nagtatanim, lalo na ang mga baguhan. Itinatanim nila ang bawang ng masyadong mababaw. Ang akala nila mas madali para sa sibol na umusbong pagdating ng tagsibol kung mababaw ang tanim. Pero sa totoo lang, kabaligtaran ang mangyayari. Ang masyadong mababaw na pagtatanim ay halos garantisadong ikamamatay ng bawang sa lamig. Kapag taglamig, ang pinakaibabaw na bahagi ng lupa ang pinakamatindi, ang paglamig o pagyayelo. Kung ang base ng ngipin ng bawang ay malapit lang sa ibabaw, tiyak na mamatay ito sa matinding ginaw. Kaya, gaano ba dapat kalalim magtanim? Mayroong isang simple at henyong panuntunan na madaling tandaan. Ang lalim ng pagtatanim ay dapat katumbas ng 3 beses sa taas ng ngipin mismo, mula sa base hanggang sa dulo. Hawakan ang ngipin ng bawang. Halimbawa, ang taas nito ay 2 sentimetro. Kaya, kailangan itong itanim ng may 4 sentimetro pang lupa sa ibabaw ng dulo nito. Ang kabuuang lalim ng butas sa kasong ito ay 6 sentimetro. Kung malaki ang ngipin, halimbawa 3 sentimetro ang taas, ang lalim ng pagtatanim ay magiging 9 sentimetro. Ito ay isang universal na paraan na epektibo para sa anumang laki ng itatanim. Napakadali gumawa ng mga butas na pare-pareho ang lalim. Kumuha ng hawakan ng pala or simpleng patpat at markahan ito ng tamang lalim. Sa ganitong paraan, lahat ng iyong ngipin ng bawang ay mapupunta sa tamang at ligtas na lalim kung saan ligtas sila sa matinding lamig. Tandaan, mas mainam na itanim ng medyo mas malalim kaysa masyadong mababaw. Ito ang susi sa matagumpay na paglampas ng bawang sa lamig. Alam na natin ang tamang lalim ng pagtatanim. Ngunit paano naman kung masyado itong malalim? Ito ang isa pang matinding pagkakamali na makakasama rin sa ating ani ng bawang. Ang ibang hardinero, sa takot na maapektuhan ng matinding lamig o frost, ay nagtatanim ng bawang ng 15.20 centimetro ang lalim. Sa tingin nila, mas ligtas ito, subalit mayroon itong mga hindi magandang epekto. Una, sa panahon ng tagsibol, mas marami at mas matagal na lakas ang kailangan ng butil ng bawang para lang umusbong at umabot sa liwanag ng araw. Malaking bahagi ng sustansyang nakaimbak sa butil ay magagamit para sa mahabang paglalakbay na ito papunta sa ibabaw, imbes na sa pagbuo ng ulo ng bawang. Dahil dito, ang mga tanim na ito ay nahuhuli sa paglaki kumpara sa mga naitanim sa tamang lalim. Pangalawa, mas mabagal uminit ang malalim na bahagi ng lupa pagdating ng tagsibol, habang ang lupa sa lalim na pisata kahabing sentimetro ay mainit na at nagiging sanhi ng pagtubo. Ang salalim na 15 na sentimetro ay nananatiling malamig at basa. Sa ganitong kondisyon, ang butil ng bawang ay puwedeng mabulok na lang at hindi na umusbong. Kung sakali mang tumubo, maaaring maging depormado o may mahaba ang hugis ng ulo ng bawang. Ito ay dahil sa pagpupumilit nitong umakyat pataas at makakaapekto ito sa kanyang pangkalahatang hitsura. Kaya naman, gaya ng sa lahat ng bagay, mahalaga ang balanse.
Ang panuntunan ng tatlong taas ng butil ang siyang ginintuang gitnang daan na nagbibigay proteksyon laban sa lamig at nagtitiyak ng mabilis at sabay-sabay na pagsisimula ng pagtubo sa tagsibol. Hindi na natin kailangang mag-imbento ng gulong o humanap pa ng ibang paraan. Magtiwala lang tayo sa pamamaraang ito na napatunayan na sa paglipas ng maraming taon, naihanda na natin ang mga butas na may tamang lalim. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ba natin maayos na ilalagay ang ating mga sundalo, butil ng bawang, sa mga butas na ito. Ang distansya sa pagitan ng bawat butil ng bawang ay isa pang mahalagang salik na direktang nakakaapekto sa laki ng magiging aning bawang. Ang sobrang siksik na pagtatanim ay diretsong daan sa maliliit na ani. Maiiwan lang ang mga halaman na walang sapat na espasyo, liwanag at sustansya. Magkukumpetensya sila sa isa't isa. Ang kanilang mga dahon ay lilim sa mga katabing halaman at ang kanilang mga ugat ay magsasapawan sa paghahanap ng tubig at sustansya. Sa ganitong kahigpitang kondisyon, imposibleng makapagpalaki ng malaking ulo ng bawang. Pero sa kabilang banda, ang sobrang bihira naman ng pagtatanim ay hindi rin praktikal. Masasayang lang ang mahalagang espasyo sa inyong taniman. Kaya, ano ang tamang balanse? Ayon sa mga bihasang hardinero, inirekomenda na mag-iwan ng mga deso hanggang 15 sentimetrong pagitan sa bawat butil, lalo na sa malalaki at katamtamang laki sa loob ng isang hilera. Maaari ninyong gamiting gabay ang lapad ng inyong palad. Sapat na ang espasyong ito para ang bawat halaman ay makabuo ng malakas na ugat at malalaking dahon nang hindi nakakaistorbo sa mga katabi. Para naman sa agwat ng bawat hilera ng tanim, mas mainam na gawing mas malawak, mga 20 hanggang 23 sentimetro. Hindi ito para lang sa halaman, kundi para rin sa inyong kaginhawaan. Ang malawak na pagitan ng mga hilera ay magpapahintulot sa inyo na malayang magbungkal ng lupa, mag-alis ng damo, at magpataba sa tagsibol at tag-init nang hindi sinisira ang maselang dahon ng bawang. Tandaan, ang tamang paraan ng pagtatanim ay susi upang maging komportable ang inyong mga halaman at lubusan nilang maipakita ang kanilang buong potensyal. Ngayong nasukat na natin ang tamang agwat, dumako tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang paglalagay ng bawat butil ng bawang sa butas. Mukhang simple lang, di ba? Pero dito madalas nagkakamali ang marami. Ang pagkamaling ito ay hindi man makakapatay sa halaman, pero siguradong hindi nito mapapalabas ang buong ganda at laki ng ani. Ang butil ng bawang ay kailangan itanim ng tuwid na ang base nito ay nakaharap pababa. Ang tinutukoy nating base ay yung patag at medyo magaspang na bahagi kung saan tutubo ang mga ugat. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo pa nga ang maliliit na umbok-umbok dito. Yan ang simula ng magiging ugat. At ang matulis na dulo naman, natural lang na nakaharap pataas. Doon sisibol ang berdeng usbong. Paano kung itanim mo ang butil ng patagilid o mas masahol pa ng pabaliktad? Ang bawang ay napakatibay na halaman. Tutubo pa rin ito. Ang usbong, sa tulong ng kalikasan, ay pipilipit sa ilalim ng lupa, gagawa ng arko, at hahanapin pa rin ang daan patungo sa araw. Pero sa ganoong akrobatikong kilos, mauubos ang napakaraming enerhiya nito. Ang enerhiyang iyon, sana ang gagamitin niya para bumuo ng malaki at magandang ulo ng bawang. Dahil dito, ang ulo ng bawang ay tutubo ng baluktot, dehado, at syempre, mas maliit kaysa sa dapat nitong laki. Kaya huwag magmadali. Dahan-dahan ninyong kunin ang bawat butil at maingat na ilagay sa butas na ang base ay nakasalampak sa ilalim. Hindi kailangang idiin ng malakas sa lupa, lalo na kung siksik ang lupa. Maaari itong makasira sa base at sa magiging ugat.
Ilagay lang ito at bahagyang takpan ng lupa para manatili sa tamang posisyon. Ang maliit na detalyeng ito ang magiging susi sa ganda at laki ng iyong ani. Maayos nang nailagay ang mga butil ng bawang sa kanilang pwesto at halos handa na ang kamang taniman. Pero heto ang isang mahalagang tanong. Kailangan pa ba nating diligan ito? Hindi kasing simple ang sagot sa tanong na iyan at nakasalalay ito sa kondisyon ng iyong lupa. Kailangan mong umayon sa sitwasyon. Kung naging tuyo ang Setyembre at matagal mong inihanda ang taniman, kaya natuyo na ang lupa at nagpulbos, mahalagang diligan ito. Sa tuyong lupa, hindi agad makakapag-ugat ang butil ng bawang. Aabutin ng matagal ang pag-uugat at baka hindi ito makahanda para sa taglamig. Sa ganitong sitwasyon, pagkatapos mong takpan ang mga butas ng lupa, diligan ng dahan-dahan ang buong kamang taniman gamit ang regadera na may pambuga. Kailangang katamtaman lang ang pagdidilig. Huwag mong gawing putikan. Ang layunin natin ay basain lang ang lupa sa lalim kung saan nakalagay ang mga butil ng bawang para makagawa tayo ng komportabling panimulang kapaligiran para sa kanila. Pero iba naman ang sitwasyon kung maulan ng taglagas at mamasamasa at mabigat na ang lupa sa iyong taniman. Sa kasong ito, hindi makakatulong kundi makakasama ang karagdagang pagdidilig. Ang sobrang tubig, lalo na sa malamig na panahon ng taglagas, ay perpektong kondisyon para sa pagdami ng iba't ibang uri ng bulok at amag. Maaaring mabulok lang ang butil ng bawang sa lupa at hindi na makapag-ugat. Kaya kung nakikita mong sapat na ang basa ng lupa, mas mainam na huwag ng diligan. Sapat na para sa bawang ang tubig na nasa lupa na. Tandaan, sa pagtatanim ng bawang sa taglagas, mas mabuting kulang ng kaunti sa tubig kaysa sa sobra na tanim na ang bawang at nadiligan na rin kung kailangan. Akala natin ay pwede na tayong magpahinga at maghintay na lang ng tagsibol. Ngunit teka, may isa pa palang napakahalagang hakbang na gagampanan ng papel ng mainit na kumot para sa ating bawang, ang paglalagay ng mulch. Ang mulch ay isang patong ng organikong material na inilalagay natin sa ibabaw ng taniman. Bakit natin ito kailangan? Una, ito ang pangunahing proteksyon laban sa matinding lamig. Ang layer ng mulch ay lumilikha ng air cushion o sapin ng hangin na nagpapababa ng biglaang pagbabago sa temperatura at pumipigil sa lupa na masyadong lumamig, lalo na sa matitinding gabi ng taglamig. Sa ilalim ng ganitong takip, ang ating bawang ay magpapalipas ng taglamig na parang nasa isang komportabling lungga. Pangalawa, pinoprotektahan ng mulch ang lupa mula sa pagbuo ng matigas na balat. Ang lupa sa ilalim nito ay nananatiling malambot at madaling pasukin ng hangin. Pangatlo, pagdating ng tagsibol, pipigilan ng mulch ang pagtubo ng mga damo na malaki ang maitutulong para mapagaan ang iyong pag-aalaga. Ano ang pwedeng gamitin sa pagmamalts? Maraming pagpipilian. Ang peat moss, hinog na compost, o pataba, humus, ay perpekto. Maaari itong ikalat sa kapal na vimbine 7 cm. Mahusay ding mulch ang tuyong nahulog na dahon, pero iwasan ang dahon mula sa mga puno ng prutas na maaaring may sakit, dayami, pinutol at pinatuyong damo o maging ang pinatuyong dahon ng pino, pine needles. Ang layer ng ganitong organikong material ay dapat mas makapal, mga 10-15 cm, dahil ito ay liliit o magsasettle habang tumatagal. Kailan magsasagawa ng mulching? Huwag madaliin ito pagkatapos agad magtanim. Hayaan munang lumamig ng bahagya ang lupa. Pinakamainam na takpan ang taniman kapag nagsimula na ang mga unang matitinding lamig sa gabi. Ito ang senyales na papalapit na ang taglamig at oras na para balutin ang ating mga pananim
Balikan natin sandali ang paghahanda ng mismong ngipin ng bawang. May isang payo na medyo popular at kumakalat sa iba't ibang gardening forum. Sabi nito, bago itanim, dapat daw alisin o putulin ng buo ang mga luma at tuyong ugat sa puwitan ng ngipin ng bawang. Ang lohika sa likod ng payong ito ay ang mga lumang ugat ay patay na rin naman at makakahadlang lang daw sa pagtubo ng mga bago. Parang makatwiran pakinggan. Pero sa totoo lang, huwag na huwag ninyo itong gagawin. Ang mga tuyong ugat na ito, kahit na hindi nabuhay, ay may napakahalagang tungkuling mekanikal. Nagsisilbi silang parang angkla. Kapag ibinaba ninyo ang ngipin sa malambot na lupa, ang mga ugat na ito mismo ang tumutulong sa kanya na kumapit sa lupa at tumayo ng tuwid. Kung ang puwitan naman ay ganap na makinis, madaling matutumba ng patagilid ang ngipin kapag tinabunan na ng lupa. Tulad ng nabanggit na natin, ito ay magiging sanhi ng pagbaluktot ng usbong at pagka-deform ng magiging ulo ng bawang. Bukod pa rito, anumang pagmamanipula sa bahagi ng puwitan ay nagdudulot ng mikrosugat na maaaring maging pasukan ng impeksyon. Lahat ay pinagplanuhan na ng kalikasan. Ang mga bago at buhay na ugat ay walang kahirap-hirap na lalabas sa lumang puwitan. Hindi ito nakahahadlang sa kanila. Kaya, huwag ninyo nang pakialaman ng puwitan. Ang tanging kailangan lang gawin ay ang maingat na paghiwalay ng ngipin mula sa inang ulo ng bawang. Wala nang iba pang manipulasyon ang kailangan sa bahaging ito. Huwag na kayong magdagdag ng trabaho para sa inyong sarili at huwag nang isapanganib ng hindi kailangan ang itatanim. Ngayon, linawin natin ang isang sikat na maling akala na maaaring sumira sa iyong buong ani ng bawang. Madalas, nangyayari na kinapos ka ng pantanim na bawang o kaya naman, ngayon ka palang susubok magtanim nito. Dito madalas nakakatukso ang pumunta sa pinakamalapit na supermarket at bumili ng ilang malalaki, magaganda at tila perpektong ulo ng bawang imported man o galing sa lokal na merkado. Sa unang tingin, parang magandang ideya ito. Malaki, makinis at puting-puti. Pero huwag kang magpapalinlang, isa itong patibong. Ang tsansa na may magandang tumubo mula sa ganitong klase ng bawang ay napakababa. Bakit? Ang totoo niyan, halos lahat ng bawang na ibinebenta sa mga malalaking supermarket, lalo na kung imported, ay dumadaan sa isang espesyal na pagproseso. Ginagamitan ito ng growth inhibitors, mga chemical na pumipigil o ganap na humaharang sa kakayahan ng mga butil ng bawang na tumubo. Ginagawa ito para mas matagal itong maimbak sa mga bodega at istante ng tindahan nang hindi nasisira o nawawala ang magandang tingin. Ang ganitong klase ng bawang ay kayang manatili ng ilang buwan nang hindi man lang sumisibol o nag-uugat. Kapag itinanim mo yan sa lupa, malamang ay pera mo lang ang itinapon mo. Maaaring hindi ito tumubo ng husto o kung tumubo man ay magbibigay lang ng mahina, payat na sibol na hindi makabuo ng normal na ulo ng bawang. Kaya tandaan, para sa pagtatanim, gumamit lang ng sarili mong bawang na napatunayan ng tumutubo ng maayos sa iyong hardin. O kaya naman, bumili ng pantanim mula sa mga mapagkakatiwalaang magsasaka, sa mga lola sa palengke, or sa mga specialized garden center na nagbebenta talaga ng mga uri ng bawang na angkop sa pagtatanim at hindi lang pangkonsumo. Puno ng sorpresa ang buhay at kung minsan hindi natin nagagawa ang lahat sa tamang oras. Naiipit sa trabaho, nasa biyahe, o sumama lang ang panahon at bigla mong napagtanto na lumipas na pala ang pinakamainam na panahon para magtanim. Nobyembre na at nalalapit na ang matinding lamig pero ang mga butil ng bawang mo ay nasa basket pa rin. Anong gagawin? Susuko na lang ba at maghihintay ng tagsibol? Hindi naman kailangan. Maaari pa ring masagip ang sitwasyon.
pero kailangan mong kumilos ng medyo naiiba. Kung nahuli ka man, basta't hindi paganap na nagyayelo ang lupa, pwede ka pa ring magtanim. Pero may dalawang mahalagang kondisyon. Una, kailangan mong itanim ng mas malalim kaysa sa karaniwan. Kalimutan na ang nakasanayang lalim ng pagtatanim. Ang iyong layunin ngayon ay ilibing ang mga butil ng bawang ng mas malalim, palayo sa lumalamig na ibabaw ng lupa. Huwag kang magatubiling gumawa ng butas na teno o kaya'y 20 sentimetro ang lalim. Ang ganitong malalim na pagtatanim ay makakatulong upang bumawi sa kakulangan ng oras para umugat at magbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa lamig. Oo, pagdating ng tagsibol, mas mahihirapan itong sumibol pataas, pero mas mabuti iyon kaysa sa mamatay lang ito sa lamig. Pangalawa, pagkatapos ng ganitong huling pagtatanim, siguraduhin mong dagdagan ang kapal ng mulch. Kung sa normal na kondisyon ay sapat na ang FAMPES sasama sa 10 sentimetro, sa pagkakataong ito, huwag kang magtipid. Takpan ang taniman ng makapal, mga 20 sa 30 sentimetrong patong ng tuyong dahon, dayami o peat. Ang ganitong makapal na kumot ay pipigil sa lupa na mabilis na magyelo at magbibigay ng pagkakataon sa iyong nahuling bawang na umugat bago pa man dumating ang matinding lamig. Siyempre, isa itong pang-emergency na hakbang at maaaring hindi kasing dami ang ani, ngunit isa itong tunay na paraan upang masagip ang sitwasyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tunay na nagpapabago ng buong takbo ng pagtatanim. Ang pinakamahalagang aha moment sa pagtatanim ng bawang sa taglagas ay nakasalalay sa dalawang bagay na kadalasang binabaliwala. Una, ito ay ang hindi paggamit ng iyong pinakamagandang ani para sa pagkain. Ang pinakamalaki, pinakamagandang ulo ng bawang ay hindi dapat mapunta sa hapagkainan, kundi dapat ibalik sa lupa. Mukhang baliktad, di ba? Pero sa ganitong paraan mo, masisiguro ang pagpapabuti ng kalidad ng iyong bawang taon-taon. Para kang nagsasagawa ng seleksyon, iniiwan lang ang pinakamalakas para dumami. Ang ikalawang susi sa tagumpay ay ang pag-unawa na hindi mo lang basta ibinaon ang isang butil ng bawang, kundi ipinadala mo ito sa panahon ng pagtulog nito sa taglamig. Lahat ng iyong ginagawa ngayong Setyembre ay para makagawa ng perpektong kondisyon para sa pagtulog na ito. Ang tamang lalim ng pagtatanim, protektibong mulch, at malusog na lupa. Hindi lang ito basta agri-technique. Ito ang iyong kumot at imbakan ng nutrisyon para sa maliit na halaman na kailangang makaligtas sa lamig at biglang lumago pagdating ng unang sikat ng araw sa tagsibol. Ang mga taong nakakaunawa nito ay hindi na nagkakamali at nagkakaroon ng ani na kinaiinggitan ng lahat ng kapitbahay. Kaya buod natin, ang tagumpay ng iyong magiging ani ng bawang ay hindi nakasalalay sa tagsibol, kundi ngayon mismo, sa Setyembre. Ang tamang pagpili ng lugar, dekalidad na paghahanda ng lupa at ng pantanim na material, pagsunod sa lalim at panahon ng pagtatanim. Yan ang mga susi sa tagumpay. Hindi ito komplikado, pero napakahalagang mga hakbang. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong sa iyo ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Ano ang iyong mga sikreto sa pagtatanim ng bawang? O baka naman, nakaranas ka ng mga hindi pangkaraniwang problema sa pagtatanim nito sa taglagas? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Pag-usapan natin